May namumuong turf war umano sa pagitan ni PNP Chief Nicolas Torre at DILG Secretary John Vic Remulla. At eto na nga mga kababayan, Master Judea, nagbabalik na naman. Kumusta po kayo? Ayan, oo. At eto na nga, sila nagkakagulo na. Yung pitbull at yung handler niya, abay, nagkagatan na. Okay? Nag-aaway-away na po sila mga kababayan at nag-aagawan na ng kapangyarihan. Oo. Dahil nga, PNP Chief Nicolas Torre at DILG Secretary John Vic Remulla nagkakaroon ng turf war. Aba, nag-aaway pala sila mga kababayan. At samantala, dalawang bata ni Marcos Jr. pinagbabato ng kamatis at itlog sa Mindanao. Mukhang hindi na natutuwa ang taong bayan at baka ito na ang maging pagsiklab ng digmaan diyan sa Mindanao dahil sila mismo ang nagiging dahilan ng kaguluhan. Ayan na nga ang sinasabi natin mga kababayan. Nagkakaagatan na ang mga aso ni Bem Bem Bem. Pag-usapan po lahat natin yan pagkatapos lang nito. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At syempre, magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga kababayan nating OFW sa iba't ibang panig ng mundo, magandang araw po sa inyo lahat. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at pagla-like, pag-share, pagko-comment sa ating mga video at sa ating channel. At syempre ngayon, sa video na ito, dating gawin. Subscribe, like, and share. Okay? So dito muna tayo mga kababayan. DILG Secretary John Vic Remulla at PNP Chief Nicolas Torre III may namumuong alitan na tinatawag nilang turf war. Magaling kang kupal ka. Alright, so ano nga ba ang turf war mga kababayan? Para itong mga sindikato. Para mga sindikato lang. Pero ano ang ibig sabihin nga nito? Ano ang ibig sabihin ng turf war? Alright, so ang turf war, mga kababayan, ay nangangahulugan bilang labanan ng teritoryo, agawan ng teritoryo, or agawan ng impluensya. So ito na sila. Alright, so kadalasan itong turf war na tinatawag ay nangyayari yan sa mga pelikula, mga kababayan, na pinag-aawayan nila yung mga teritoryo, no? Ginagamit ang salitang ito para ilarawan ang alitan ng dalawang grupo o kaya naman mga organisasyon. At kadalasan, ito nangyayari ito sa mga gang, sa mga sindikato, sa negosyo, maging sa politika, mga kababayan, nangyayari ito na parehong gustong makontrol ang isang partikular na lugar o ang isang teritoryo. Ganito po ang nangyayari nito sa dalawang personalidad na ito na walang iba kundi si Torre at si Remulla. At nag-ugat ito, mga kababayan, noong harangin ni DILG Secretary Remulla ang utos ni PNP Chief Nicolas Torre na rigodon o revamp sa hanay ng pulisya. So panoorin po natin, mga kababayan, kung ano nga ba talaga ang nangyari o pinagsimulan ng kanilang hindi pagkakaunawaan. May namumuong turf war umano sa pagitan ni PNP Chief Nicolas Torre at DILG Secretary John Vic Remulla. Ito raw ang dahilan kung bakit napurnada ang isang revamp sa police force. Narito ang exclusive agenda report ni Francis Polve. Tablado ang pinatupad na reshuffle ni PNP Chief Nicolas Torre matapos pagpalitin ng pwesto kamakailan para sa second highest position o Deputy Chief. Tablado? Tinabla si Torre ni Remulla. Ano ba yan? Ay, nako. Tuloy. For operation, sina Lieutenant General Bernard Banac at Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Ayon sa source ng Billionaire News Channel,
Bunso dito ng namumuong turf war sa pagitan ni Torre at DILG Chief John B. Cremulya sa NAPOLCOM resolution document na eksklusibong nakuha ng BNC with the subject recalling, setting aside, and modifying the present designations, assignments, and reassignments of third-level position of Lieutenant General Jose Melencio Nartates and 12 others. Nakasaad na habang nasa Chief PNP ang kapangyarihan na mag-designate, assign at mag-reassign ng police commissioned officers sa third-level positions base sa Section 26 ng Republic Act 6975. Ang kapangyarihan na mag-review, approve at mag-modify nito ay nasa NAPOLCOM. Nitong August 9, nag-issue ng resolusyon ng NAPOLCOM para sa placement ng third-level positions na kailangan ang review at confirmation ng Commission and Bank. Nayari na. Oh, Torre. Palpal Torre ah. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo. Oy. Oh, ito. Diretso. Pero nalabag daw ang proseso sa reassignment ni Torre. Kaya ni-recall, sineset aside at ipinapamodify ang designations, assignment at reassignment ni Banak at Nartates. Kasama sina Police Major General Robert Alexander Morico II, Police Major General Anthony Aberin, Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, Police Brigadier General Jack Huangki, Police Brigadier General Romeo Macapas, Police Brigadier General Arnold Argente, Police Brigadier General William Segun, Police Colonel Hansel Marantan, Police Colonel Jonathan Abella at Police Colonel Arnold Rosero. Inatasan din ng NAPOLCOM ang PNP na mag-issue ng order kaugnay sa pagbabalik ng mga opisyal sa dati nilang mga pwesto. Dated August 14 ng dokumento at pirmado ni na SILG Remulla, Commissioner Rafael Calinisan, Vice Chairperson and Executive Officer ng NAPOLCOM at 3 pang Commissioner. Pero blanco o walang pirma ang Chief PNP. Matatandaan na kabilang sina Nartates at Torre sa mga opisyal na pinagpilian ng Pangulo na papalit sa nagretirong si General Romel Marbel. Wala pa namang pahayag ang PNP kaugnay dito. Para sa agenda, Francis Polbe, Billionaire News Channel. Nako po, ayan na nga ang sinasabi natin. Oh. Nung nakaraan, magkasama pa lang kayo sa boxing ah. Ano nangyari? Oo. Boxing pa kayo kahit alam nyo walang darating na Baste Duterte, magkasama pa kayo doon sa Maynila. 'Di ba? Oh, na itong si Remulla, alam naman eh walang darating na Baste Duterte kasi pinirmahan niya yung travel authority ni Baste papuntang Singapore. Pero pumasyal siya doon, sinuportahan niya si Torre. Eh bakit ngayon? Bakit ngayon ay kayo ay nagbabanatan? Bakit? Magaling kang kupal ka. Oh, so yan, mag-boxing na lang kaya kayong dalawa, baka patuloy na. Yan, boxing ninyo, no? Baka kayong dalawa matuloy itong boxing na yan. Kaya lang, delikado si Remulla dito. Oo. Delikado si Remulla, nanguhuli yan si Torre. Kahit walang warrant of arrest. Kahit walang kasalanan, nanguhuli yan. Oo, basta trip niya, manguhuli yan. Abay, ang tibay ni Torre, no? Oo, matibay. Oo. Akala mo Diyos na, iba talaga nagagawa ng kapangyarihan, na pagka inaasahan mo, alam mo na may sinasandalan ka na matibay. Oo. Parang Diyos-Diyos na ang datingan. Oo. Iba talaga nagagawa niyan. Magiging walang hiya ka talaga dyan, mga kabayan. Ang tibay, ano? So ngayon, pahiya siya. Alam nyo, lagi na lang po siyang napapahiya, mga kababayan. Yung 5 minutes response, napahiya rin siya. Di ba? 5 minutes. Yung nag-ano sila, tinitesting, yung 5 minutes response. Hindi pa natatapos yung kanyang sinasabi, nandun na yung responde. Kaya yan talaga. Oo, iba rin, patawa rin, no? Antibay. Iba talaga. So, yung sa kayo, JC, hindi naman niya nahuli si Pastor Kibuloy. Pero, isinasama niya yon sa mga achievement daw niya. Yung pagkakahuli daw. Kay Pastor Apollo si Kibuloy. Hindi naman nahuli yun. Sumuko si Pastor eh. Hindi niya nahuli. Nandun kami. So, pahiya po siya doon. Di bale, SILG, Remulla. Group effort naman yan eh. Di ba? So, alam nyo, Secretary Remulla, nagpalaki ka ng pitbull. Sa pag nahuli, sino pala kakagatin? Ikaw rin pala lalapain, ha?
Siya rin pala lalapa sa'yo. Eh, kayo nga na magkakasabwat, nag-uungguyan pa kayo dyan, ha? Oh. Di ba? Oh. So, tingnan na, gusto ni Torre paluhurin ang hanay ng pulisya pati napulkom sa kanya. Abay, hinay-hinay, chief, ha? Hinay-hinay, baka mapag-initan ka. Marami daw junior officer na hindi natutuwa sa'yo. Oh. Oh. At eto, pahiya na naman siya dito, mga kababayan. Hinarang ng napulkom sa pamumuno ni John Vic Remulla ang gustong mangyari ni General Torre. Eh ano nga ba ang gusto mangyari ni General Torre? Aba, ito yan mga kababayan, no? Oh. Ito ang gusto mangyari ni General Torre. Ang gusto niya mangyari, mga kababayan, ay magkaroon ng revamp, ha? Revamp. Oo. Kumbaga, regodon sa hanay ng pulisya, ha? So, ibig sabihin, magtatalaga siya ng mga bagong leader, mga bagong pinuno, na hinarang naman yan ni John Vic Remulla, ha? So, ito po, basahin po natin. Abante News. So, wait lang. Abante News. Ayan. Okay. So sabi dito sa Abante News mga kababayan, Remulla, sinapawan, werpa ni Torre. Oh. Napulkom, niligwak, PNP revamp. Oh, di ba? So yan, pinawalang bisa. Oh. Pinawalang bisa ng National Police Commission Napulkom ang sinagawang revamp ni Philippine National Police PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Sa resolusyong nilabas ng Napulkom at pirmado ni Interior and Local Government Secretary Juanito Victor John Vic Remulla bilang chairperson. Binigyan din dito na bagamat may kapangyarihan ng PNP chief sa reassignment ng mga opisyal sa third level position sa ilalim ng Republic Act 6975, may kapangyarihan din ang komisyon na reviewin, aprubahan, baliktarin o i-modify ang mga reassignment. Okay. Binanggit ng Napulkom na kahit naglabas na sila ng resolusyon para mahigpit na ipaalala sa PNP ang kapangyarihan ng Napulkom sa reassignment at ng opisyal, patuloy pa rin umano ang pagbalasa sa hanay ng mga police officer. The Napulkom in the faithful exercise of its power of control and in accordance with its mandate under the law has resolved as it hereby resolves to recall, set aside, and correspondingly modify the present designation assignments and reassignments to third-level position issued by PNP involving the following police commission officer ayon sa resolusyon. Okay? Kanina po, binasa na po dyan sa balita, mga kababayan, yung mga pangalan ng police na i-reassign sana, pero ito po ay hinarang po ni John Vic Remulla. Pinawalang bisa po ng National Police Commission or Napulkom ang malawakang revamp sa utos ni PNP Chief Nicolas Torre. Yan. Alam niyo, unang-una, akala kasi ni Torre siya na pinakamataas. Siya na pinakamapangyarihan sa hanay ng mga pulisya. Hindi niya alam na may Napulkom pa at may DILG na amo niya. Dito natin napatunayan natin ulit ang kawalang-hiyaan talaga nitong si Torre na hindi man lang kumonsulta sa Napulkom bago magdesisyon para sa hanay ng buong pulisya. Parang niyang ginawang tao-tauhan ng DILG at ng Napulkom na pinangungunahan ng amo niya na si John Vic Remulla, mga kababayan. So basically, dito nalunod sa kapangyarihan si Torre. Lumaki yung ulo, naging arrogante. Abay, mula nang pinasok niya kay OJC, pinakidnap si dating Pangulong Duterte, naging demonyo na. Diba? Kaya sinupalpal siya ni John Vic Remulla na ang ibig sabihin nito ay, hoy Torre, may boss ka pa na nakakataas sa'yo. Ha? Hindi ikaw ang pinakamataas. Magising ka. Mukha naman talaga kung tutuloy si Torre sabi nga mismo ni John Vic Remulla na kapag sinabihan mong umatake itong si Torre, aatake. Aatake si Torre. Sabi sinabihan pa niya, parang pitbull, parang bulldog daw, di ba? At ngayon, yung handler o tagapagturo lang, mukhang gusto niyang suwagin. Gusto nang suwagin ang amo niya, mga kababayan. At nagkakagulo na sila. Sila rin ang sumisira sa gobyerno nila. Baka mamalaya natin, iba na nakaupo dyan sa Malacanang dahil sa pinagagawa nila. Abay, posible yun, di ba? Kapag hindi nila inayos ang kanilang mga trabaho, baka yung taong bayan magdesisyon na palitan ang liderato ng gobyerno. At hindi lang yan, mga kababayan. Dalawa pa sa bata ni Marcos Jr., na pagdiskitahan ng mga Muslim. Paktay ka di, napagdiskitahan ng mga Muslim, mga kababayan. So, sino-sino? Sino-sino ang mga bata ni Marcos na ito na pinagbabato daw di umano ng kamatis at ng itlog diyan sa Mindanao? Nakakahiya no? Nakakahiya. Ikaw ba naman pagbabatuhin ka ng itlog tsaka ng kamatis, ibig sabihin talagang kengkoy ka.
kahiya-hiya ka. O, kahiya-hiya at ibig sabihin, hindi ka ginagalang, hindi ka nirerespeto. Bakit ka hindi nirerespeto? Hindi mo inaayos ang trabaho mo. Leon lang ang ibig sabihin yan. At ito nga, mga kababayan, dalawa sa bataan ni Marcos Jr. ang pinaghahagisan, pinagbabato ng kamatis at ng itlog diyan sa Mindanao dahil sa pakikialam daw sa liderato ng BARM. Ito, panoorin po natin mga kababayan para ating maunawaan. Ingatan mo ba nga kapatatan? So, paalala po sa lahat, no? Wag po muna tayong umuwi dahil magduduwa po muna tayo at bibigyan ng kaparator ng pulis. Ayan. Sino yung dalawang yan? Yan po si Lagdameo at si Carlito Galvez, mga kababayan. Pero sayang, no? Kasi itong pagkakataon na ito ay bibisita daw ata itong si Galvez at itong si Lagdameo. Si Lagdameo yung assistant ni Marcos. Oo, si Lagdameo at saka si Galvez bibisita dyan. Hindi na ata tumuloy kasi mainit talaga yung mga tao, mga kababayan. Buti nga, kamatis at itlog lang, hindi granada yung hinagi sa kanila. So, ito na mga kababayan, So, baka dito na sumiklab. Ang gulo na naman. Dyan sa Mindanao, alam naman natin ang mga nagdaang panahon, magulo po dyan talaga. Naayos na ito sa panahon ni Pangulong Duterte. Bakit ngayon biglang nagkakagulo na naman? Ang bali-balita natin dahil sa pakikialam, sa pamumulitika nitong mga nasa gobyerno, sa katauhan ni Galvez at ni Lagdameo diyan sa BARM. Kaya nagagalit mga kababayan, ang mga kababayan nating Muslim diyan. So, kung pumunta si Galvez at si Lagdameo diyan, sila mismo ang makakatanggap ng mga kamatis at itlog na talagang pinaghandaan na ng mga kababayan, kapatid nating Muslim diyan sa Mindanao. So, hindi na natin masyado itatouch ito, mga kababayan, dahil wala po tayong masyadong knowledge. Pero ang bottom line dito, ang bottom line dito ay talagang galit sila. Galit sila sa mga representante na pinadala ng gobyerno na walang iba kundi si Galvez at si Lagdameo. So, ito daw po ay regarding dito sa eleksyon na magaganap at pakikialam ng gobyerno sa pamunuan ng BARM. At kung matatandaan natin, pinalitan ng walang kahabog-abog. Pinalitan ang mga leader diyan sa Mindanao na walang nangyaring konsultasyon sa mga Moro, sa mga kababayan natin Muslim, bigla-bigla na lang pinalitan. At syempre, may mga supporter yung mga politiko na yan. May mga supporter yung mga hari-hari diyan. Okay? Yung mga hari, yung mga leader nila diyan, may mga supporter yan. Magkakagulo po talaga. So, ito mga kababayan, abangan po natin dahil matindi. Ang tindi na po ng nangyayaring kaguluhan sa ating bansa. At baka naman, ito, sumiklab ang kaguluhan hindi sa Taiwan, kundi dito mismo sa ating bansang Pilipinas dahil sa kawalang hiyaan ng ating mga namumuno, ng mga leader ng ating bayan na walang ibang iniisip kundi ang pansariling kapakanan pero pinahihirapan ng taong bayan. So ito, kamatis pa lang yan, tsaka itlog. Baka mamaya, granada na, bato ng mga yan. So, maghinay-hinay tayo sa gobyerno. Alamin natin kung ano talaga ang hinaing ng taong bayan, kung ano ang gusto ng taong bayan,
So, ayan po mga kababayan. So, yan po si Lagdameo, yan po si Galvez, at yan, alam naman natin si Miss Suarez, more yan, di ba? So, yan po ang mga pagmumuka. Yan. Etong si Galvez dati, maayos ito, ewan ko ngayon. Ginagalang ito diyan sa Mindanao dati. Pero ngayon, mga kababayan, mukhang ayaw na sa kanya, galit sa kanya, hindi na siya nire-respeto dahil alam na ng mga kapatid nating Muslim kung ano ang ginagawa niya ngayon. Kung ano ang papel niya sa gobyerno ni Marcos Jr. At may bali-balita ako na ito daw ang dahilan. Ito daw ang nakipag-usap at naging dahilan, mga kababayan, sa paglabas ng mga high-ranking CPP-NPA officials o mga leaders na pinalalaya ngayon. Pero yan po ay nakita natin, tayo ay magtatanong kung yan po ay totoo. Pero may nakita tayo ng mga post na may mga nakalaya, marami po ang pinapalaya ng mga leader daw, di umano, ng mga CPP-NPA, at si Galvez po ang nakipag-negotiate at naging dahilan para makalaya ang mga ito. So ibig sabihin, nawala ng saysay yung dati niyang hinawakan, dati niyang pinagsilbihan ng gobyerno o administrasyon ni Duterte sa pamamagitan ng NTF-ELCAC, mga kababayan. So nawala ng saysay yung ginawa ng NTF-ELCAC at ngayon parang pinalalaya na naman yung mga tulisan na nagiging salot sa ating bayan. Pero wala tayong magagawa dyan. Desisyon nila yan. At lahat naman ng gusto nila nangyayari kasi sila ang nasa kapangyarihan. Pero mga kababayan, lahat ng nandito sa mundo ay may katapusan, maging ang mga katungkulan, maging ang pagkahari-harian, maging ang pagiging mayaman. Dahil sa kaban ng bayan, may katapusan din yan. Kaya tayo ay huwag mawawala ng pag-asa, tayo magdasal at lumaban. Panindigan natin ang katotohanan. Pag may mali, atin ay babanatan. So magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan. Ako po si Master Judea, saying thank you. God bless you all and to God be the glory. Magandang araw po sa inyong lahat.